Good morning po sa ating lahat. The Lord is good. Amen. Our God is still enthroned. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Welcome po sa church. Teka lang po, nawala yung aking... Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sino po nandito last Friday? Amen. So, last Friday po, nag-aral po tayo ng salita ng Diyos and I'm gonna teach po. I'm teaching. Hindi po ako nagpipreach ngayon. I'm teaching about a sequel. At ang sequel na to is about how to be a church. Teka lang po. How to be an impactful church. Ayan. Praise God. So, High Impact Church Series. So, High Impact Church Series po ang topic natin. Let us bow our heads and let's continue to be in the attitude of prayers and worship. Panginoon, sa oras pong ito, nagpapakumbaba po kami sa iyo, Lord. We acknowledge that apart from you, we can do nothing and we are nothing, O Lord God. And so, Lord God, today as we gather, Panginoon, this is a miracle itself, O God, Lord. Salamat, Panginoon, Lord God, sa ginagawa mo, Panginoon, at Lord, ginawa na at gagawin pa sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, we apply the precious blood of Jesus upon our hearts today, Lord, as we listen, Lord, sa iyong mga salita. Ihanda mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, that Lord, today is another day, Lord God, na may matututunan kami, Lord God, sa iyong makapangyarihang salita. Babaguhin po kami, Lord God, and bringing us to a higher level, Panginoon, Lord God, so that this church, O God, where we belong, O God, ay tunay nga, Lord, may impact, Lord, sa lugar kung saan kami naroon, Panginoon. Marami pong salamat. Gamitin mo kami as your light and salt, Panginoon, in this country of Bahrain, O Lord God. Marami pong salamat, O Diyos. We give you glory. We give you honor. In Jesus' mighty name, we pray and we declare victory. Amen. Hallelujah. Woo, praise the Lord. Sinong excited? Hallelujah. Nabibless po ako kasi God has brought us through. Isang linggo na namang lumipas. Amen po ba? Sinong excited? Nakalipas ang buong linggo. Amen. We have been, kumbaga alam nyo, I just wanna encourage you. The world is just spreading spirit of fear all over. Sino nakakaramdam? Hindi nyo alam, it's creeping in. Kumbaga, that spirit of fear is creeping in. I just want to share you last ano ba yung araw na yun? Lagi po kasi akong, alam nyo, meron akong mga grupong iba pa, aside from mga social activities ko po, may mga iba pa akong grupo, and I'm sharing our hospital ministry sa ibang mga tao. So mga hindi natin kakilala, actually yung iba are taga rito. Kinikwento ko yung ginagawa natin na ministry. Just wanna share to them that we're doing this para alam niyo yun, pag may mga kaibigan, kakilala, kapamilya pa sila, isi-share din nila yung contact sa atin. Puntahan nyo nga ako kasi kakilala ko, pag-pray nyo din, alam niyo yun. So we're trying to, parang ang fishing po kasi catching fish, 'di ba? So nagka-cast ng net tayo. So nung shinare ko yung photos natin, yung isa sa mga kaibigan ko po sa isang event, isang kinabibilangan ko. Sabi niya, bakit naman puro lang kayo sa Almanya? Sa din kayo, sa King Hamad, kasi yung tatay po niya ay nasa ICU. Pinagpipray na po natin sa hospital ministry team, pinagpipray na namin. Pero parang iba rin yung nagpipray ka sa pupuntahan mo. Okay? So sabi ko, sige, pupunta kami. Sa totoo lang, parang mas malapit kasi ang Salmanya, di po ba? Ang lapit lang dito, Salmanya. Pag pupunta pa sa King Hamad, parang ang layo. Parang, alam niyo, lumipas ang buong Eid, hindi po ako nakapunta kasi parang nalalayuan ako. Alam niyo yun? But then the Lord has been convicting my heart na kahit na iba pa yung pananampalataya ng tao, yung tao nagre-requests. Amen po ba? So, punta kami nila, saksi si Brother Edmond at saka si Sister Mary, and we went. At sa pagpunta po namin doon, Sunday afternoon, traffic pa, ang visiting hours 5 to 7 lang po. almost 7 kami dumating. Alam niyo, yung beating the red light, hindi naman beating the red light, beating the time. Kasi sabi ko, Lord, please Lord, wag na kami matraffic. And then,
the petrol is running low as well. So either will I magre-refuel ba ako or didiretso? Ang cut-off ng visiting hour 7 o'clock. So kailangan muna tayong pumunta bago mag-refuel. Bahala na pagkatapos na maka-park tayo o maka-visit tayo. Then, pagka nandun na tayo, before 7, hindi naman muna man tayo palalayasin agad. So, ganon. Alam niyo po ba what strike my heart the most is pagdating namin doon, wala na doon sa room. So akala namin nalipat. Nalipat po sa mortuary. So wala na po yung taong papasyalan namin. Noong una, hindi ko na-gets. Sabi ko ganun, okay, where? Tinuturo yung direction. Tapos biglang, come again? Sabi ko dun sa guard, mortuary na pala. Ibig sabihin, wala na siya. And we were walking to that, sa mortuary ng King Hamad. Ewan ko kung nakita nyo na yon. Ang bigat ng spirit. And I felt that burden. Halo ang emosyon sa puso ko na sabi ko, Lord, kasi hindi ko yata pinuntahan, dapat last week ko pa pinuntahan. Ayun nga, ang dami, all those negative thoughts pumapasok sa akin, and then, sabi kong ganun, Lord, may purpose, bakit na-delay kami? Ang dami kong iniisip, but then, to cut the story short, kapag may pinapagawa sa atin si Lord, gawin na natin. Wag na nating i-delay. Sabi mo sa katabi mo, wag nang magdi-delay. Wag nang magdi-delay. May pinapagawa si Lord sa atin, gawin na natin. Kasi life is short. And nalungkot lang ako kasi Father's Day nung Sunday at yun din po ang araw na nawala po siya. And to think na 9 o'clock ka-chat ko pa yung anak, alauna pala nawala na, 7 o'clock kami pumunta. Alam niyo yon. Pero hindi naman ako in-inform nung kaibigan ko na wala na. Nung pagkita ko sa pupuntahan ko at wala yung pangalan ng tatay niya, mini-message ko pa siya, nandito na kami, saan ang room? Yung pala, sinend niya na lang sa akin na it is with heart-breaking news that has been with the Lord at 1 o'clock something. So it was a realization on me na, yun nga, minsan nag-iisip ka pa, Lord, pupunta hindi. Gagawin ko hindi. Kapag ka may binigay si Lord na tasks sa atin, gawin na po natin. Amen. Para hindi huli ang lahat. Amen po ba? Mahina. Pag may pinapagawa ang Panginoon, wag na po nating i-delay. Gawin na po natin kasi marirealize natin. Ang ganda pa ng prayer namin sa kalsada, sa daan. Lord, in Jesus' name, gamitin mo kami. Yung anointing mo na gagaling yung tao na pagpipray namin. Sabi ko pang ganun. Alam niyo yun. So we will never know. I mean, I'm human. I don't know. Hindi naman ni-reveal sa akin ni Lord na patay na pala yung pupuntahan namin. So I just want you to know na gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Are you with me? Yeah. Medyo malungkot yung aking bungad. Pero I want you to know, the lesson of it is, sumunod tayo sa pinapagawa ng Panginoon. So, etong series na to, pang leaders lang po dapat ito. But I believe in my heart, this church, bawat isa sa atin ay mga leaders. Walang members, bawat isa ay leader. Amen po ba? Amen. Kasi gagamitin tayo ni Lord for the end times harvest. So last week, ang pinag-aralan natin, what does God want from me? Ano yung gusto ni Lord sa akin? So, napag-aralan na natin yon. Ano yung gusto ni Lord sa atin? Yung ating worship, amen? Yung ating buong buhay, ialay po natin sa Kanya, amen? As our form of worship. I beseech you therefore, brethren, that you offer yourselves as a living sacrifice. Amen? Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin na sinusurrender natin yung sarili natin. And next naman tayo ay, what do I get? How do I get God's best? Paano ko naman makukuha yung God's
best. Papasok tayo ngayon sa verse 2. Amen? Basahin po natin Romans 12, last week, verse 1. This week, verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. So dito po tayo mag-uumpisa, hihimay-himayin po natin yan. Ang second na characteristic po ng isang disciple, Romans 12 disciple po, is we have to learn how to relate yung relationship natin sa mundong ito. Kasi po pag tinanggap mo si Lord Jesus as your Lord and Savior, hindi naman na kay Lord ka na agad, di ba po? Di ba pag tinanggap po, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas, ikaw na po ang maghari sa aking puso mula ngayon at magpakailanman. Ganun ka ba agad? Mawawala ka ba agad sa mundong ito at kapiling mo ang Panginoon? No, you're still in the world. So ngayon, paano, pastora? Pag tinanggap ko si Jesus, andyan pa rin yung mga kaaway ko, andyan pa rin yung mga tao sa paligid ko, andyan pa rin yung mga persecutors ko. How will I live? Naiintindihan nyo? So ang susunod na topic natin is, how will I relate to the world na kinabibilangan ko? Paano ka mabubuhay sa mundong ito na may Kristo ka and yet nagtatagumpay ka? Amen. Praise the Lord. Sinong naiintindihan? Why are there so many salvation decisions and so few dedicated disciples? Bakit nga ba? Bakit maraming tumatanggap sa Panginoon pero hindi sila nagpapatuloy na disciple? Tanong. Maraming nakakilala sa Panginoon, pero bumabalik sa dating pamumuhay. Dating kasama natin, mamaya naandon. Are you with me? Nagkakaintindihan tayo because dito tayo kailangan matuto. How are we going to relate to the world na hindi tayo naaapektuhan ng mundong ito? Amen po ba? Bilang Kristiyano, nagpapatuloy ka, instead na nai-influence ka, ikaw ang nagiging good influence sa mga tao sa paligid mo. Yung liwanag ni Kristo nakikita sa'yo. Amen po ba? Amen. Mga care group leaders, mag-intercede tayo dahil maganda po yung mensahe. I pray na wala pong makatulog, wala pong ma-distract, magpatuloy tayo sa salita ng Diyos. May negative command. Anong command? Do not be conformed to the pattern of this world. Negative command. Bakit? Wag. Pag negative, may not. Okay? Do not be conformed to the pattern of this world. Amen. So, ulitin ko, kapag tinanggap mo si Jesus, nandito ka pa rin sa mundo, okay? Hindi yung, I receive you, Jesus, tapos wala ka na, kinuha ka na ni Lord. Hindi. When we accepted Jesus as our Lord and Savior, ilang taon tayo? Ako, I accepted Jesus as my Lord, parang 7 years old yata ako, between 7 and 8. Pero, praise the Lord, I am 40 years, 4 na dekada na akong nakakilala sa Panginoon. Ibig sabihin, 4 na dekada, tama? 4 na dekada na akong in the world, tinanggap ko ng Panginoon, pero nandito pa ako, buhay pa ako. So paano ako magre-relate ngayon sa mundo? Na ang mundo ay punong-puno ng chaos, punong-puno ng mess, punong-puno, pag ang takot ko, kung pumasok ang takot na takot kayo. Oy, pastora, ihanda mo na yung mga passport, tapos mag-imbak ka na, ganon. Well, walang masama. Nag-imbak din ako. Hindi, kasi sabi ko, we are a church. Kapag may mga kapatiran na bigla na lang, pwede din tayong shelter, diba? So, bumili lang ako, konti lang naman. Pero something that, if something happen at meron ka namang budget, yung budget mo for the whole month, ibili mo na, tapos yung meron kang something to grab if it happens, there is wisdom. Bakit may sinasabi sa atin? To get wisdom. Sabi mo, get wisdom. Huwag mo ring babaliwalain ang warning. If there is a warning, kaliwali warning. Basta ako, naniniwala ako sa Panginoon. Huwag po ganon. We have to be, let's be balanced. Pero sabi ng pastor, wala talaga akong pambili. Yun ang problema. Pero kung meron ka namang naintatabi pa, pwede kang bumili. Kasi ang iniisip mo, sabi ko, should there be something that happened? Nung COVID, may mga kapatiran tayong na COVID, dito ang shelter, diba? Are you with me? That church has been very
Generous nung COVID, anong nangyari? Bags of blessing. Lahat tayo, kahit na maraming mga nakakalat na virus, this church stood, amen, their ground. Nag-i-repak-repak tayo. Tapos kung sino-sino hindi natin kakilala, humihingi ng tulong, dinadala po natin yung mga bags of blessing sa kanila. And are you with me? Grabe yung ginawa ni Lord. Bumubuo, sino ang ginagamit ni Lord? Mga katulong. Bakit? Hindi nahinto ang trabaho nila. Mag-PPM, Pastora, kuha ka dito, may bigas dito. Pastora, may 10 BD ako dito. Ang daming walang trabaho. Sa mga food industry, nag-close sila. At may Facebook ako na ewan ko kung paanong ang daming humingi ng tulong sa akin na hindi ko kakilala, PM ng PM. O tayo naman, yung mga iba dyan, nakatulong. Bakit? Sige po, Pastora, bigay din ako, bigay. Generosity welled up in this church during the times of crisis. Kaya sabi ko, if this church will have an impact, it's a high impact church. Sabi ko nga habang pinag-aaralan ko itong series na to ng high impact church, glory to God, hindi po tayo nagmamalaki, but this church is a high impact church. Kasi hindi tayo walang pakialam, may pakialam tayo sa nangyayari sa paligid natin. Amen po ba? And so, glory to God, hallelujah. Do not be conformed to the patterns of this world. Sabing ganun dito, stop allowing yourselves to be molded by the influences and pressures of this present world. Huwag tayong aapektuhan or imomold tayo ng influence ng mundong ito. Yung mga pressures, kung ano yung pressure sa'yo, yun ang alam mo yun, you are being moved, tossed, here and there ng mundong ito, hindi po, we stand our ground. Amen. Dito tayo, dito muna. Sabi ko nga, kapag pinauwi na ba tayo sa Pilipinas, uuwi ba tayo o hindi? Ang tanong ko kay Lord, Lord, if this is my assignment, marami akong kakilala na nasa Israel pa rin ngayon, kahit missionaries kasi sila, they never left. Bakit? It's the harvest time of the season. So, andun pa rin sila. Minsan ka-PM ko sila, kamusta na kayo dyan? How is everything? Sabi kong ganun, keep praying for us. Tuloy-tuloy ang kanilang parang world vision. Every Tuesday, may prayer meeting sila. They're praying. Alam mo, hindi sila umalis despite the situation. Bakit? Nandun sila. Kung anong kalooban ni Lord, so be it. But we will stay. We will stay put. Sabi ko, Lord God, if this is the place that you called me to, hindi tayo basta-bastang number 1 na lilipad, magbubuk ng ticket paalis dahil iiwanan na natin ang Bahrain. Nakabook na po ang ticket ko bago pa mangyari ang kung ano-ano. Pero babalik ako. May return ticket po ako. Bakasyon lang. Sabi ko nga, Lord, ano po ba mangyayari? Yung mga dates ko, tinitignan ko na i-book na to before all this thing had happened. Tutuloy tayo o hindi? Alam mo yun, nagtatanong ako sa Panginoon. But then I want you to know na hindi tayo pamumove. Hindi natin hahayaan ng sitwasyon ang magbago sa atin, magbago ng circumstances na plano natin sa buhay unless I hear from God something else. Amen. Pero sa ngayon, tuloy pa rin po ay mga assignments nyo po pag ako ay wala. Praise the Lord. So, tuloy lang po. Amen. John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ang kaaway, nagnanakaw. Ang kaaway, pumapatay. Ang kaaway, sisirain niya ang buhay mo. Pero ang Panginoon, ang plano niya sa'yo ay mabuti at ikabubuti mo. At ang plano niya, praise the Lord, hallelujah, magkaroon pa tayo ng abundant na pamumuhay kung naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. So magtiwala po tayo sa Panginoon. Do not conform to the patterns of this world. Sasabihin mong ganon, Pastora, pasensya ka na. Hello? Pasensya ka na, Pastora, alam mo naman ang mga pangangailangan. Sisirain ka ng kaaway. Gusto ka niyang sirain by enticing you. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung talagang kung ano yung ginagamit ng kaaway. At nakita na natin last week, pero ngayon i-visualize natin. Ang application po natin dito sa topic na to is, we are to separate from the world's values. Ano yung values ng mundo? Se-separate tayo. Hindi tayo kukomporme. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo kukomporme. Hindi tayo susunod
sa patterns ng mundong ito. Dahil alam naman natin hindi makadiyos yung pattern na yon. 1 John 2:15 to 17, binasa na natin last week. So sequel po ito, tuloy-tuloy, nire-remind tayo parate. Do not love the world, sabay-sabay po tayo. Or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Bakit kaya sinulat ni Lord? Ipinasulat yan kasi alam ni Lord na ang mundong ito talaga ay nang aakit, iniintais tayo, iniinganyo tayo para hindi natin ipagpatuloy ang relasyon natin sa Panginoon. Itinalaga mo na yung puso mo sa Panginoon. Pero eto ang mundo kumakaway, kaway ng kaway, balik ka, halika rito. Hello? Huwag mong mamahalin ang mundong ito. Ipapakita ko sa inyo, next slide, para makita ninyo, na maliwanag ba? Eto, the world's passions, yung feeling mo, to feel, ayan, sex, pleasure, to have, yan yung salary, possessions, to be, yung status mo, dapat, mataas ang pride of life yan eh. Position. So yung to feel is yung senses natin, which is the lust of the eyes. To have, lust of the flesh. To be is pride of life. Ayan. Titignan mo sa kabila, the world's temptation. Girls or guys, GG. GGG. Or to have is gold. Ayan, mas maganda. To be is yun yung pride of life, yung glory. So kung titignan natin sa letter S, sex, salary, status. Sa letter P, pleasure, possession, position. Sa letter G, girls and guys, gold, glory. Kung kukunin naman natin ng letter F, food, di ba, kapag nagka-crave ka ng food, or yung alam mo yun, something na, kumbaga, satisfying this body. Fortune, kasi to feel is the lust of the flesh. Feel kasi yon. Lust of the eyes, to have, kasi nakikita mo. And then to be is yung pride of life. Naiintindihan nyo? Yan po. Yan ang gustong i-offer ng mundo. Yan ang ino-offer ng mundo. Para ang mga tao ay patuloy na nasa worldly passions. But do not love the world and all that is in the world. Maliwanag ba? Nakikita nyo? Gagamitin ng kaaway ang mga yan para akayin ka sa paglayo sa Panginoon. Sex, that is lust of the flesh. Pleasure, lahat ng mga ina-offer ng kaaway sa'yo. O, in-specify pa, girls, sa mga kalalakihan, babae. Sa mga kababaihan naman, kalalakihan. O, pagkain, wala naman akong ganyan, pastora. Food is life sa akin. Pero, minsan, yung food na yon, voracious eater ang tawag. Busog na busog ka na. Gluttony ba? Yung kain pa ng kain, bawal na nga sa'yo. Are you with me? May mga bansa na grabe yung laki ng katawan nila. Ang lalaki. Bakit? Kasi walang pakundangan sa pagkain. Kailangan ingatan, aray ko, bigla, walang pakundangan sa pagkain, bigla akong napaaray, ganun. Hindi, nag-healthy kain naman ako. Are you with me? Salary. Minsan, kahit na malaking salary, kung ito naman ay kompromiso, you are, parang yung kaluluwa mo na yung nakasangla. Are you with me? Conviction. Nandun yung conviction mo, pastora, ang sa akin, ang trabaho ko kasi, ayoko mag-mention ng profession kasi baka mamaya. Pero alam mo, yung kinalalagyan mo ay hindi nakakalugod sa Panginoon. At ang salary mo nanggagaling, for example, halimbawa,
Ano ba yung mga illegal na ano? Pero pastora, big time, one time ka dito. Pero pag nahuli ka naman, one time, big time ka din. Possessions. I-offer sa'yo lahat. O sige, bibigyan kita ng kotse, bibigyan kita ng bahay, villa, at bibigyan kita travel around the world. Maging isa ka lang sa mga concubine, o 'di ba? Hindi naman. Are you with me? Para lang magkaroon ka ng lahat ng 'yon, bibigay ka sa. Are you with me? Gold, o 'di ba? Gold naman, pangsilaw sa'yo. Fortune, kayamanan. Are you with me? Lahat ng yan ang mundo. Pero I want you to know na ang kaaway, pinapakita lang niya yan, pero ang totoo, kaya ni Lord higit pa riyan ibigay sa'yo. Pag naglingkod ka sa Panginoon, kaya ni Lord. Amen. Sa hindi mo maintindihan kaparaanan, kaya ni Lord. The heaven, the bank of heaven, or the source of God will never run dry. May mga nababankrupt na mga matatatag na bangko, pero ang Bank of Heaven, hindi po. Praise the Lord. Pero ang currency sa langit, faith. Hindi dinars, hindi peso. Ang pera sa kalangitan, faith. Dapat manampalataya ka for greater things. Amen. Manampalataya ka sa Panginoon, kaya ni Lord ibigay kahit na gaano kalaki yung hinihingi mo. Praise the Lord. Hallelujah. To be, yung status mo, yung pride of life, dapat dapat mataas ang posisyon ko. Dapat yung tinitingala ako. Dapat ako'y sikat. Dapat hindi mo na kailangan yon. Kay Kristo kilala ka niya. Di baling hindi ako kilala ng hari, kilala ko ng hari ng hari. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Bonus kapag kilala ako ng hari. Pero alam ko yung hari ng hari, kilala ako. Kagabi we went to an event, parang Rizal night, parang something. Sinuportahan natin si Brother Glenn. Nagulat ako. Halos lahat ng mga kaibigan ko noon ay naandoon. At lahat sila, Pastora, salamat po, dumalo ka. Alam mo yun, nahihiya tuloy ako na, pero I trust God. Tapos ang usapan namin, kailan yung last na pagkikita natin? Nung anniversary po namin, umattend po kayo. Nawa po, this anniversary, umattend po ulit kayo. Alam mo yun, yung mga tao na na-meet natin, na medyo matataas din ang posisyon nila dito sa Bahrain, nakakilala natin, nagkaroon kami ng shaking of hands, tapos na-invite ko agad sila sa anniversary natin. At ako'y makulit, tututukan ko sila. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Sunod naman, anong positive na sinabi nun sa verse 2? Be transformed by the renewing of your mind. Kanina, do not conform to the patterns of this world. Kasi nga, pinakita sa inyo, maliwanag pa sa sikat ng araw, kilala nyo ang patterns of this world. S, P, G, F. Lahat ng yun. Yung nakalista na yun, yun ang patterns of this world. Pero sabi, ang positive command, be transformed by the renewing of your mind. Anong ibig sabihin nito, Pastora? Allow God to completely change your inward thinking and outward behavior by cooperating wholeheartedly, moment by moment, with the Spirit's renewing process. Allow God. Sabi mo, allow God. Dapat cooperative ka kay Lord. Si Lord ang babago, pero cooperative ka. Amen po ba? Nakita nyo ang tupa, ang sheep, at ang goat. Ang sheep, sumusunod lang sa shepherd. Ang goat, hindi! Ayoko! Hello? Ang goat, umaayaw. Isasama mo dito. Dito ka, dito ka. Ganun siya. Hindi! Hello? Maraming Kristiyano, kaya hindi nagpapatuloy sa kanilang discipleship. Kasi, ayaw nilang sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Are you with me? Ang dapat gawin natin, yung be transformed, meaning allow God to work in your life. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Huwag kang malikot, huwag kang makulit, huwag kang alis ng alis. Pumirme ka. Amen po ba? Allow God to completely change your inward thinking. Kapag binabago yung inward thinking nyo, tapos magkakaroon ng pagbabago sa behavior. Amen. Tapos,
i-cooperate nyo buong puso. Sumurrender nga eh. Amen. Moment by moment with the Spirit's renewing process. Kaya nga ang Holy Spirit ang nagbabago sa atin araw-araw. Sabi mo araw-araw. We cannot change ourselves, but we allow God to completely change us. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko, kapatid. Bakit ganun? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kasi si Lord ang babago sa'yo. Pero allow God. Bigyan mo ng allowance si Lord sa buhay mo. Lord, here I am. Baguhin mo ako. Lord, kaya nga sumusurrender ka lagi kay Lord kasi siya yung babago sa'yo. Pero kapag ka binabago ka, binubulungan ka na ng Panginoon, pero ayaw mo makinig. At binabaliwala mo. Hello? He does not do it unless we cooperate. Amen po ba? Most cooperative. Sino nakakuha ng ganong award nung elementary o nung high school? Most obedient, most cooperative. Ang gusto ng Panginoon, cooperative tayo. Amen? Cooperative. Sino gusto makikooperate sa Holy Spirit? Amen! Hallelujah! We have part in this transformation process. He is the one accomplishing the miracle of change. Praise the Lord. Si Lord ang bumabago. Siya yung nagke-create ng miracle, pero tayo ay dapat willing. Amen. Amen. Praise God. We become like Him by allowing Him to live through us and transform us. First, internally, then externally. Kapag ka nababago ang kaibuturan ng puso mo, nagmamanifest. Dati, palamura ka. Pero na-realize mo, hindi pala nakakalugod kay Lord. Ngayon, hindi ka na nakakapagmura. Amen. Are you with me? Yung nababago ka, hindi mo namamalayan. Dati, may initin ang ulo mo, may initin konting naririnig mo lang, panting na agad ang tenga mo. Tapos, mamaya-maya, okay ka na ngayon. Naku, pastora, kung alam mo lang, kung kilala mo ako noon, ay nako, ganito, war freak ako. Praise the Lord sa buhay mo, hindi ka na ngayon. Amen! Kasi binabago ka na ng Panginoon. Hallelujah! The Holy Spirit produces internal change that works its way outward. It is a supernatural process. Ang pagbabago, supernatural, ang Holy Spirit ang gagawa, pero willing ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo, are you willing? Eto na. We are to be shaped by the Word, not by the world. Dapat tayo po ay nasi-shape ng Word. Pasensya na, red ang ginamit ko, tapos red pa ang background. Word, by the world. Ang nag-shape sa atin ay Word or Word of God, hindi ang world. Ano ulit ang world? Ipakita natin, flashback natin para the more you get familiar with the world, iiwasan mo siya. Next slide. Yung dati pa rin, yung word. Yan ang word. World. Pero hindi yan ang dapat na gawin natin. Kung hindi nakakalugod kay Lord, iwanan. Kung hindi nakakalugod kay Lord, pigilan. Amen po ba? Di bali nang mababa ang salary mo, pero nakakatulog ka naman ng mahimbing. Kesa yung ang salary mo nang gagaling sa alam mong, halimbawa, scammer ka, ang laki ng kinikita mo, pero nangi-scam ka ng kapwa mo, nakakatulog ka ba ng mahimbing? Tapos sabi na, nagtatights naman ako. Ay, sorry naman, pero hindi, don't scam people because alam mo yon. Nagkakaintindihan tayo? Nakakalungkot. We are praying and believing na baguhin ni Lord. Dinudurog natin ang puso ng mga tao na to, na baguhin din sila ng Panginoon, na matanggal sila sa kadiliman. Kasi ang daming tao, mahirap na nga sila, nai-scam pa sila, nakakawawa yung mga tao. Kaya malaki sahod nila, tiba-tiba sila, pero ginagatasan naman ng mga tao. Nagkakaintindihan tayo? Mundo. Kaya get wisdom. Sabi mo sa katabi mo, get wisdom. And saan tayo kukuha ng wisdom? From the Word of God. Separate from the world's values. Ang sistema ng mundong ito is to seduce us from our love of Christ through pleasures, possessions, and positions. Yun, yung mga yun, S, P, G, F,
Yan lahat ng yan. Yan ang gusto ng kaaway, isisidus ka niya para malayo ka sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Bakit? Ang minamahal mo ang mundo, hindi ang Panginoon. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. Pero alam niyo, let us learn to live a simple life. Basta si Lord ang kasama natin. Lahat ng to, pag naranasan mo, ay ganun pala, nasubukan mo, ang die hard ka, gusto mo, ang manalo ka sa, halimbawa, beauty competition. Tapos nung na-receive mo na yun, ay hindi pala yun ang kasi yun fame lang yun, pride of life. Hindi pala yun na magbubuo sa akin kasi si Kristo ang magbubuo sa akin. When we were in Paris po, isa sa mga performer namin, isa siyang unicyclist. Yung unicyclist, isang cycle lang, pero nagpe-perform siya at sa buong mundo, Guinness Book of World Record nga siya. Dala pa niya yung kanyang medal, pinakita niya sa amin. You know what? I've been to different countries, pinanalo ko pangalan na sa Guinness Book of World Record. Akala ko yun na yun. Pero alam nyo, hindi pala. When I got to know Jesus as my Lord and Savior, siya ang kukumpleto ng buhay ko. Sabi niya, so alam niyo yun, habang gumagawa siya ng mga imposibleng mga stunts, wow, ang galing niya. Yung pinakamataas na parang yung pinaka-highest ng performance niya, ang taas-taas nung kinalalagyan niya, pati misis nga niya, doon niya na na-meet. So pareha sila na, parang, ang tawag din yung parang circus, nagpe-perform sila. Pero habang nasa taas po siya, yung pinakamataas na, may mga ladder po siyang inaakyat, doon siya sa taas, saka siya magpipreach ng gospel. Alam mo yun, nakaka-bless siya, kasi hangang-hanga ako. May picture yata kami ni Sis Desiree doon eh. So hangang-hanga kami sa kanya, kasi talagang performance talaga level siya. Pero sabi niya, aanhin ko ang medalya na to kung walang Kristo sa puso. Narating niya yung peak pero hindi pala yon ang magde-define sa kanya. Kaya natutuwa ko kasi ginagamit niya yung talent niya, nagpe-perform muna siya. Minsan iba't ibang bansa pinupuntahan niya, and we had the privilege na mag-perform siya during our mission sa Paris. Nag-perform siya para ipakilala, hindi ito ang pinaka-peak ng karir ko. Ang pinakamasahalaga sa buhay is makilala mo ang Panginoong Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. And that itself is the most fulfilling part of my life, sabi niya. Kaya po, nakaka-bless na pag nakilala mo na si Lord, kahit ikaw ay sikat pa, na-achieve mo na ang buong mundo, masasabi ko sa'yo, this world will not satisfy you. Only Jesus can satisfy. Amen. So meron po tayong pag-aaralang principles of transforming our minds. Makinig kayo, mabilis lang to. Ang transforming ng mind natin para hindi tayo nakakonforme sa mundong ito, continual process yan. Hindi yung pag tinanggap mo na si Jesus Christ, na bago ka na, yun na yun. Hindi po, tuloy-tuloy. Sabi mo tuloy-tuloy. Araw-araw kasi. Amen. Araw-araw kasi. Colossians 3:1-4, basahin natin ng sabay. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Siyempre, tinanggap na natin ang Panginoon bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. May eternal life na tayo. Makakapiling natin si Lord sa langit. Pero habang nasa lupa ka pa, etong instruction, huwag mong isisik ang mga bagay sa mundong ito, kundi ang isik mo yung things of above. Ano yung mga gusto ng Panginoon? So yung mata natin ay hindi na sa mundong ito nakatingin lang at yung, buti pa siya, meron siyang bagong buti pa siya, inggit-inggit, wag yun. Isipin mo, sa langit kasama naman natin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Kahit wala kang signature na bag, basta si Lord, makakapiling mo sa langit. Amen! Set your seek those things which are above. Kasi nandun ang Panginoong Jesus na first love natin. Amen! Sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Ilan ang kaluluwa na gusto mong sharean ng gospel bago ka kunin ni Lord? Isipin mo yung mga bagay-bagay na yon. Lord, gusto ko pong maging liwanag mo sa mundong ito bago mo ako kunin. Meron kang impact sa mundong ito bago ka kunin ni Lord. Amen!
Set your mind on things above. Diretso natin. Next, number 2, principles of transforming your mind. Kasi may battle. May battle. Sabi mo may battle. Yes, we are victorious, pero everyday may battle. Everyday may taong pinagagalit ka. Everyday may mga mag-iirita sa iyo. Tapos, para tuksuhin ka, para magalit, bumalik sa dati mong attitude. 2 Corinthians 10:4-5, the good news, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Merong digmaang nagaganap, ang labanan ay hindi tungkol sa physical na bugbugan, ang labanang nagaganap ay mga strongholds, yung mga pumipigil para ikaw ay magpatuloy sa Panginoon. Addiction, ano pa ba yung mga yon? Ang daming labanang nagaganap. Kailangan mong mag-break free, mag-breakthrough. Kaya ang bilang Kristiyano, we are in a war. May warfare, may digmaang nagaganap. Amen po ba? Hindi lang yung physical na digmaan, sa atin mismo, may digmaang nagaganap. We have to, kumbaga in Jesus' name, winawaksin natin. May thought na inilalagay ang kaaway in Jesus' name. Ating winawasak anuman ng mga nilalagay ng kaaway. Amen po ba? Araw-araw, palaso ng kaaway. Pinapalaso ka pero meron kang shield of faith. Amen. Kumbaga, araw-araw, gusto kang tamaan ng kaaway pero meron kang sword of the Spirit, which is the Word of God. Nawawasakin mo lahat ng argumento ng kaaway. Amen po ba? Hallelujah! And every high thing, kahit sino man yung every high thing that exalt itself against the knowledge of God. Minsan may mga, alam mo yun, the enemy is trying to exalt things against the knowledge of God. Alam na natin, winawasak natin ang mga bagay-bagay. Kahit ang kausipan natin, minsan ang isip natin kung ano-anong naiisip natin na hindi nakakalugod kay Lord. In Jesus' name, let us bring into captivity lahat ng kaisipan natin sa kaisipan ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. Number 3, it is supernatural work of the Holy Spirit. Kumbaga, yung transformation natin, Holy Spirit ang gagawa nito. Amen po ba? Kaya makikooperate ka lang. Amen. Romans 8:5-6, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Amen. So, kumbaga, wag nating isiset yung ating mind sa mga flesh kasi ito ay hindi nakakalugod, hindi sa Panginoon to, but those who live according to the Spirit, amen, kapag tayo namumuhay according to the Spirit, ay mababaguhin tayo po ng Panginoon. Amen. Kaya po, tayo po ay magpatuloy lang and babaguhin tayo ng banal na Espiritu. Amen. So, we're closing soon. Ayan. May practical tips para po matransform ang ating mind. Kailangan mabago yung takbo ng yung isip natin, so dapat makinig tayo sa salita ng Diyos. Salamat nandito ka kapatid, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Alam ko yung iba puyat, alam ko yung iba hindi nakatulog, pero nakikinig ka ng salita ni Lord. Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Importante po ang salita ng Diyos. Letter B, read God's words. Nagbabasa po ba? Revelations 1:3, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. Sa totoo lang, may binigay na statistics, ilan sa mga Kristiyano ang nagbabasa ng Biblia. Ouch! Ang daming Christian sa mundong ito, pero sabihin nyo sa akin, ilan ang percentage na nagbabasa ng Biblia? Ilan? Guilty tayong lahat. Guilty tayong lahat. Ang daming,
mas mababa pa sa 50%. Hindi ko na-catch yung yung percentage, pero napakababa. The reason why talunan tayo minsan, hindi natin alam ang salita ni Lord. Bakit? Hindi natin siya binabasa. Tama, mali. Sinabi sa Bible yun eh. Sabi ko, hindi po talaga, actually wala sa Word of God yun. Pero sabi, hindi, alam ko, may nabasa ako eh, pero hindi ko alam kung saan. Pero sabi sa Bible, nabubulol-bulol na kasi hindi naman talaga nagbabasa ng Bible. Tapos sasabihin pa niya, sinasabi sa Bible, when you should know what you're talking about because the Word of God is the Word of God. So, you read and understand and wag mong sasabihin kung hindi ka sigurado. Kasi nakakahiya, di ba? Hindi natin alam, tapos sinasabi, hindi kasi nasa Bible yun eh. Yung pala narinig lang niya, pero hindi naman nasa Bible. So, for you to share, if it is from the Word, nagbabasa tayo. Amen. Ouch. Letter C, study God's Word. Iba yung nagbabasa ka lang. Kanina nakikinig. Nagbabasa, nag-study. Alam mo yung study, di ba? Bible study. Pero kaano mo paano ka nag-study ng Bible? Paano ka nag-study ng Bible? Timothy 2:15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So kumbaga, diligent. Aray ko po. Diligent. Dapat diligent. Diligent, inaaral mo ang salita ng Panginoon. Amen. Nagbabasa ka. Amen po ba? Study. Mamaya turuan ko kayo kung paano mag-study. Letter D, memorize God's words. Hindi lang siya ini-study, mini-memorize. O, sino sa inyo may mga memory verses? Nagme-memorize. Pastora, noong bata ako nagme-memorize. Ngayon, mahina na. Alam nyo, may klase ako, kailangan namin mag-memorize, nagre-recite kami. May exams po kami na kaya natutuwa ako kasi mga classmates ko, 65 years old, 60 years old, 50 plus. Tapos nagkakaroon kami ng recitation and it helps kasi nagre-recite kami. Tapos meron kaming exams na 5 memory verses ang aming inaaral. So, sabi kong ganun, praise the Lord. Pero nakakatuwa na kapag kayo ay bata pa lang, nakakilala kay Lord, may mga teachers kayo sa Sunday school, tinuturoan kayo mag-memorize. Kaya palakpakan natin yung mga kids teachers. Palakpakan natin sila. Kasi yung mga bata, tinuturuan, napaka-sponge ang mga bata. Ang mga bata, mabilis ang catch nila ng memory verses. Turuan mo sila, magre-recite sila ng verses. Tingnan mo ang mga matatanda, hindi na sila tawad po. Hindi na, sasabihin ni Pastora, matanda na kasi ako, hindi na ako makamemorize. But I'm telling you, kapag in love ka sa Word of God, you can memorize. Amen. Mag-memorize kayo. Ilagay nyo sa sticky note, ilagay nyo sa kwarto ninyo, memorize nyo, ilagay nyo sa banyo ninyo. Alam nyo, habang nagtututbrush kayo, binabasa nyo yung memory verse na yun. Hanggang sa ma-internalize nyo, memorize. Amen. Psalms 119:11, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Amen. Actually, may letter D na hindi ko na isulat. Meditate. Yung study, meditate. Pero kasi yung study, inaaral mo. Yung meditate, nagda-drive ka, yung verse na pinag-aralan mo, para siyang chewing gum na ang tagal-tagal na, wala nang lasa yung chewing gum, ayaw mong iluwa. Parang sanay na sanay ka na. Ang meditation kasi is throughout the day. Hindi mo hawak yung journal mo, hindi mo hawak. Pero it lingers, yung binasa mo, kasi minimeditate mo siya. Hello? So how to read your Bible daily? Meron ka dapat journal or notebook. Thank you. Meron kang pen at meron kang Bible. Amen. Ayokong maging yung Bible po ninyo, whether it be electronic or
or physical. Of course, highly recommended ang physical. Pero kung nasa age na tayo na hindi mo na hahawak yung Bible mo, hindi naman ako very between you and God po yung conviction ninyo. Pero I do study through electronic. May Bible din ako, pero mas naigaganon ko kasi pagka ini-enlarge natin. So may mga enhancement po. So nagbabasa ako ng Bible ko. At kung papansinin niyo ang Bible ko is ang translation lalagay ko NKJV, NIV, ESV. Kung ano yung binasa ko, inilalagay ko yung reference ko. Kasi sabi niyo, hala, parang mali naman yung tinuturo ni Pastora. Alam ko yung verse na yan, memoryado ko pa yan, buong puso ko. Parang mali. Kasi yung translation natin na nagkaiba. But I want you to know na hindi ko inaano ang isang translation lang. Kung saan kayo mababa yung pagkakaintindi ninyo, mababa yung sulat, kay Tagalog yan, kay English yan, we honor you. Ang importante, magbasa po tayo ng Bible. Amen po ba? We need to become people of the Bible, not just people who know what it says, but people who live in and by the Bible, people who are soaked in Scripture, who live and breathe it. Dapat hindi yung, Bible yan. Anong sinasabi nito? Hello, hindi mo alam masyado. Bakit? Kasi hindi mo siya inaaral. Dapat po, inaaral po natin. We should be people of the Bible. Amen po ba? Meron sa Bible, tinawag nilang Berean Church. Bakit? Berea. Bakit? Nagpipreach ang pastor. Basa ng Bible. Tapos sinitignan, tama ba yung binaba? Or, sulat ka ng sulat. Pag uwi ko sa bahay, aaralin ko tong sinulat ko. Bakit? Hindi lang siya nag-aaral at parang spoon feeding na parang baby na sinusubuan ng mami. Ang laki-laki mo na. Susubuan, every Friday ka lang tatanggap ng word. Sinusubuan ka, ang tawag doon, bonjing. Diba? Ang laki-laki mo na. Tapos, spoon feeding every Friday. Yun lang. Hello, ano mangyayari sa'yo? Dapat you study on your own. Malaki ka na. Malaki ka na. Amen. Meron kayong weekly meeting, mga care group leaders. Are you with me? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Hindi po ako galit. Tumayo tayo lahat sa presensya ng Panginoon. How do I get God's best? Nandito ka sa mundong ito. Kailangan dikit ka sa Panginoon. Kailangan na kay Lord ka. Kahit nandito ka sa mundong ito, na kay Lord ka. Amen. Anong commitment natin? I commit to spending time with God daily so that I am transformed by His Word to protect me from the temptations of the world. Basahin nga po natin ulit. I commit to spending time with God daily so that I'm transformed by His Word to protect me from the temptations of the world. Maraming temptation sa paligid. Nahihirapan kang umayaw. Subukan mo to. Mag-commit ka na magbasa ng Biblia. Mag-study ka ng Bible on your own. Not wait for your care group leader only. Not wait on Friday. At kung ano lang yung tinuturo namin, siya lang yung kinakain mo. You yourself, commit to read the Bible. Amen. Hallelujah. I'm telling you, the Word of God will transform you from glory to glory. Allow God to move in your heart. Lord, baguhin mo po ako. Ikaw po ang kumilos. And how would you be changed every day? Every day po ang salita ni Lord ang babago po sa atin. Bumabagal ang growth natin, bumabagal kasi yung ating pag-aaral. Let's start read, let's start to study, let's start to expose ourselves sa makapangyarihang salita ng Panginoon at babaguhin niya tayo ng mabilis. Let's allow God. Hallelujah. Holy Spirit, as we embark, O God, in this series of being a high-impact church, hayaan mo, Panginoon, na matutunan po namin. Yes, we are in this world, but we are not, Lord God, affected. And we are not loving this world, O God.
but we will continue to love you, God, with all our heart, with all our soul, O God, with all our might, O God. Habang nandito kami sa mundong ito, Lord, turuan mo po kami na mamuhay, not conforming to the patterns of this world, but being transformed, Lord God, sa pamamagitan po, Panginoon, ng Espiritu Santo at sa iyong salita, Panginoon. Lord, we thank you for reminding us. Thank you, Lord God. And here we are. Lord, we are all guilty. Kasama ako guilty na, Lord, hindi ko pa naibibigay ang todo ko, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Lord, madalas tamad din po ako. Madalas, Panginoon, nahihirapan po ako. Pero Lord, we allow your Holy Spirit to move in us, to change us from glory to glory. Sama-sama po kami bilang church mo na, Lord, muling magkaroon ng excitement para ang iyong salita ay aralin po namin. Lord, marami pong salamat. We worship you, Jesus. Between you and God, kausapin mo siya. I just deliver the message. Ako'y messenger po. Kayo po ay tumanggap, and how you respond to the Word of God is how you live it, is how you respond to what God wants us to do. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. We just worship you and adore you. Hayaan mo, Panginoon, na yung mensahe mo, gawin po, Panginoon, kung anong nararapat, kung anong dapat namin gawin, Lord God, sa buhay namin. Thank you, Lord, that your word will not return to you void, but it will accomplish the purpose for which it was sent. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Naniniwala ko ang church na to ay magiging maalab sa pagbabasa ng Biblia. Tayo po'y makakaupo sa presensya